Praise the Lord, praise the Lord. Hebrews chapter 2, verse 3. Praise the Lord. Oh, how shall we escape if we ignore such a great salvation? The salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. Tali nga sa ilonggo, gani hindi gid kita makaluwas sa silot kung hindi ta pagsapakon subong ining kaluwasan nga wala gid sing kapareho. Ang Ginoo mismo amo ang una nga nagbantala sang sini nga kaluwasan. Kag ginpamatud-an ini sa aton sang mga tawo nga nakabati sa iya. Praise the Lord. And I would like to bring you the topic that says salvation. Kaluwasan. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. What salvation? Ano nga kaluwasan na mga kautuhan? Gintawagin ni siya nga the gospel of salvation. The gospel of our salvation. Aga may bagay nga ang atong mga nag-reject, it must be eternally and severally punished. Yan gitawag natin niya. Why does he reject? It must be eternally and severely punished. That's simply because sa lingpasang John chapter 3 verse 18, he that believeth on him is not condemned, but he that believes not is condemned already. So we can see kung ano ka-importante, kag ano ka-delikado ang hindi magtuo. Ginsiling ni Jesus mismo nga ang hindi magtuo, hinukman ng daan. John chapter 3 verse 18. Verse 16, makita mo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish. Si Jesus nagsiling sila, but have everlasting life. Pero pag-abot sa verse 18, nagsiling siya nga siya nga nagatuo, hindi mangin tegudilian o hindi pagasilutan. Apang ang wala nagtuo, hinukman na daan. And them already. Result of not believing. Amo na ang resulta sang hindi magtuo. Amo na ang direksyon sang hindi matinuohon. Ang masinupakon. O bisan pa atong wala man sang pagsupak, pero wala man sang pagtuo. Because the issue is not disobedience, but not believing. Ang hindi magtuo, umutong delikado. Hinukman na daan. Dalakat sa kalibutan, pero hinukman na daan. Buhi pa, nagaginawa pa sa kalibutan, pero hinukman na daan. Ano oras ina nga tao pag namatay? Let's na hinukman na daan. Condemned already. Hindi magbutig si Jesus Christ. Praise the Lord. The reason is because He hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ang reason tungod kay wala siya nagtuo sa pangalan sang bugtong anak sang Dios. Kaya balubala kita that He has the name that is above every name. To Jesus, ginpakataas ang iyang pangalan. Because this is the name of the saving God. Ini ang pangalan sang Dios kag nagahatag kaluwasan sa aton. It is the name of God. Amen. Kag tungod wala naman sang iban nga Dios, tiway na siyang maglabaw pa sa iya pangalan. Amen. Damo man Hesus. Damo man Hesus. May Hesus nga parahupog, may Hesus nga mananggiti, may Hesus nga sugarol, may Hesus nga kriminal. Damo klase Hesus. May Hesus man nga kawataan. Damo klase Hesus. Pero si Hesus Kristo, amo lang ang tawo nga nagkinabuhi gid sa kahulugan sang pangalan. Because Jesus means the Lord is our salvation. Ang Ginoo ang aton kaluwasan. Amen. Kaya atong may pangalan Hesus nga parahubog, hindi ta na to makaluwas sa imo. Hindi ganito makaluwas ang kaugalingon niya. That's why aton kahon makita mga kautuhan kung ano ang dangatan sang naga-reject. Kung ano ang dangatan sang nagasikway. Amen. Siling pa sang Peter, 1 Peter chapter 4 verse 11, chapter 4 verse 17 to 18. Siling siya. For it is time for judgment to begin with God's household. And if it begins with us, what will the outcome for those who not obey the gospel of God? Kasi nga kaya ang paghukom mag-aabot o magasugod sa simbahan. Ang paghukom magasugod sa mga katawhan sang Dios. He is talking about the household of God. Who is the household of God? It is you and me.
It is us. The church is the household of God. Kita ang panimalay sang Dios. Kag ang paghukom magasugod sa aton. Dili sa aton magsugod. Kaya diha i-determine sang Ginoo kung sinong ma-rapture kag hindi ma-rapture. Uli pa ang judgment sang kalibutan. Unahon gid ang simbahan. Unahon ang katawan sang Dios. I am talking about this. Kay gusto kay paibalo sa aton mga kautuhan ang kaseryoso sang aton timtangan. Hindi magkumpiyansa. Ika-11 nga sugo na, thou shalt not kumpiyansa. Bago na nga vocabulary. Wala pa ma-recognize sa international. Ika-11 nga sugo, thou shalt not kumpiyansa. Badal ito. Kaya kupti pag-ayo ang imong nadawatan ako may makaagaw sa imong purong-purong. Amen? Kumpiyansa ka gani. Damo nagkakatumba tungod sa kumpiyansa. Laom-laom ka. Ayaw kumpiyansa. Ako nang ikaw si kasugo basi masiling kumawa sa Bible na. This is the way we have to. Kinahanglan naton ihuguton ang aton nga pagpangalagad mga kauturan. Kinahanglan naton uyatan siyang mayo kag tipigan siyang mayo ang aton pagtuo. Kay may delikado sa mag-reject sang aton kaluwasan. May delikado sa mag-reject sa ginatanyag sang aton Ginoo nga kaluwasan. Kung budlay gani sa mga tawo nga nagbaton sa Ginoo, kag nagakinabuhi nga balaan, nagastrive nga makapadayon sa kinabuhing pagtuo sa tubangan sang aton Dios, siling pa niya, ano pagid ang mangin resulta sa tong mga tawo nga wala nagtuman sang ibanghilyo sang aton Ginoo? Budlay gani ara sa sunod sa guwapa. Budlay gani sa mga nalista ng pangalan sa tong wala pa nalista ang pangalan. Budlay gani sa mga ginatawag nga katawhan sang Dios. Ano pagidayhan sa tong mga tawo nga hindi pa matawag na mga katawhan sang Dios? That is the point of Peter para sa aton. Actually, this is nang laygay ni Apostle Peter sa mga Christian nga nagaantos sa mga pagsulay. Nga ginsiling gayni nga, sige lang, kay ang kalayunon nga pagsulay, agi lang. Kag kumatilawan ka sa kalayuhon nga pagsulay, daw kaangay ka sang bulawan nga pag-agi mo sa kalayo, madula na tong mga impurities, magwa ka nga pure gid nga bulawan. Di ba? Tunay, makuha na tong mga hindi pure, mga impurities sa aton. Amen! Inang mga tao bilang nga hindi kayo makatadlong-tadlong pagpangalagad. Pag umuyog ang kalibutan kag pamatiyag yang ubasi ang magbalik ng Ginoo. Nagatarong kag nagatadlong iya pangalagad si Ginoo. Amen ba? Amen? Linog pa lang nangagabay. Kapin pa kung mag-igrab ang kilat kag umigo sa kahoy sa tupad sang balay niya, masigbaw, pakibis pa lang to. Ginoo, pasayluha ko sa akong mga sala. Kahinulsol lagi. Di ba? Amo na ginatawag naton nga ang mga pagtilaw sa kinabuhi. Hindi ka pagin mamati isang pakibis-kibis, patamaan ka sa Ginoo sang light nga mga balatian. Nga kulbaan ka basi hindi ka na mag-ayo. Basi mapatay nako sini nga tuig. Kundi ga tahong imo nga lakat kag pagpangalagad si Ginoo. Amen. Amo na sila nga kun sa mga katawan sang Dios may kabudlay sa pagpaday pangalagad, ano na gitong wala nagbaton? What will be the outcome of those who do not obey the gospel of God? And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and sinner? Kung sa mga matarong gani, mabudlay sa ilang maluwas, they are talking about our life in Christ. Wala ni siya naghambal nahanungod sa tong pagtuo kung paano kitang iluwas. Naghambal siya nahanungod sa ining present nga kabuhi nga kada adlaw ginakinabuhi naton. This is what he is talking about here. Kung ang mga matahong budlay gani maluwas, but sa lingon ining aton kinabuhi sa pagkamatahong, atong pagkinabuhi sa pagkabalaan kada adlaw. Ti ano na lang ang atong wala siya sa tong mga hindi Diyos nun kag mga makasasala. Yan, amo ang point ni Peter diri mga kautuhan. Kaya aton gyud makita ang severity sang hindi magbaton sa aton ginawali nga maayong balita. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 10. Siling niya diri, in flaming fire taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They shall be punished with everlasting destruction. Ano kuno? Silutan tong ini magtuman, silutan sang walay katapusan nga kalaglagan halin sa presensya sang Ginoo kag halin sa mahimayaon o sa himaya sang iyang gahom. Sa iya pag-abot sa sinang adlaw, himayaon siya sang iyang mga balaan kag dayawon sadtong mga nagtuo. Tungod kay ang aton pagpamatuod sa tunga ninyo
tuuhan. So mahimaya siya sa itong mga tumulo. Pag-abot sa silang panahon, dayawon siyang mga tumuluo ang aton Ginoo. Samantala ang tumuluo dito pagasilutan. So di ba naton makita ang kaseryoso sang pagbaton kag hindi pagbaton sang maayong balita mga kautuhan. Praise the Lord. Now I'd like to bring what salvation. Balik kita. Great salvation. Ano nga salvation? And I say great salvation. Sa text nga itong ginbasa. Siling pa niya, paano kita makaluwas? Hindi git kita makaluwas sa silot kung hindi tapag sapakon subong ining kaluwasan nga wala gid sing kapareho. Great salvation in English. Siling pa niya, how shall we escape if we ignore such a great salvation? So siling sang atong text, great salvation. Ephesians 1:13 gintawag ni siya nga the gospel of our salvation. Ining salvation ngayon. This great salvation is also called gospel of our salvation. Maayong balita sang aton kaluwasan. Chapter 1 verse 13 of Ephesians. Acts chapter 13 verse 26. Ang pulong sang iyang kaluwasan o pulong sang sininga kaluwasan. The word of this salvation. Romans 1:16. It is called the power of God unto salvation to everyone that believe. Siling sang Romans 1:16, wala ko ginakahuya ang ini nga mayong balita. Kay ini gahom sang Dios nga nagaluwas sa magtuo. Jesus Christ died. Kabalo kita napatay sa krus sa Calvary. Yun ang provision sang Dios para sa pagluwas. Now, ang siling sang Ginoo, pagkatapos nga siya nag-perform sang final nga halad sa sala. Magsiling final, wala na sang masunod. Final Final nga halad sang Dios. Kabuhi niya ginbayad. Sang nabanhaw sa kang nagbalik sa langit, nagtugon siya kag ginsugo ang iyang mga gintutunan. Iwali ang mayong balita. Ang magtuo kag magpabautismo maluwas. Apan ang hindi magtuo, hukman sa silot. That is also a kind of judgment to do not believe. Alright. Karo, gintawag ini nga, silinipon nga wala ko nahuya sang sini nga mayong balita. Kay gahom ni sang Dios sa magluwas. Kay sugon Jesus, ang magtuo, maluwas. Amen. Silinipit ang magtuo. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That is equivalent of salvation. Amen. So, this is the gospel of our salvation. Power of God to save those who believe. Power of God unto salvation to those who believe. Kaya wala ko mahuya sang gospel nga man, nagaluwas. Hindi di produkto sa mga tao nga ilad-ilad kung kaisa. Mag-promote sa imo, pirti ka namin produkto, pag-abot sa imo, fake product. Ano dyan, tama? Sometimes, mailad ka, ma-scam ka. This is not a scam because God is not a scammer. God is true God. Kapag magsiling siya, tuod na. Wala siya nagabutig. Kag kung ginsiling niya nga ang magtuo, kag magpabautismo, maluwas, then God is speaking the truth. Kung ikaw magtuo, kag magpabautismo, di maluwas ka. Di kung yung pura pagtuhan, daw ginhimo mang Diyos ng scammer. Kung na-scam ka man sa mga produkto na bakal mo, ibahin mo si Lord. Ibahin mo si Lord. Hindi pagdumaya si Lord. Kasi Paul 100% ka nagasiling, I am not ashamed of the gospel of God because this is the power of God unto salvation to those who believe. Yang hindi mag-believe, kung hindi siya mag-believe, wala ko sa iya believe. Nga man, unbeliever siya nga ma-believe ti mo sa iya. Amen? Kag hindi siya maluwas. Pero kung magtuo siya, believe man ko sa iya. Magtuo man siya para sa akon. Believe ko sa iba. Muna iya. Because this is the power of God unto salvation. Ang merchandise nga ginalibod naton, hindi fake, Brother Aris. This is not a fake product. This is a product from heaven. Sa pagkamatuod, amo ni ang pinaka-finest nga product and the best and excellent product nga ginatanyag sang Dios para sa mga tao nga hindi lang magbulong sang balatian, hindi lang maghatag sa imo sang maayong kung mag-invigorate kung nagaluya ka. Hindi lang ni magapahatag sa imo sang masan nagapalanaw kung harap ang imong pananaw. Hindi lang ini maghatag sa imo sang kabuhi kung ikaw patay na. But most of all, maghatag ni sa tanan nga pinakamaayong buta nga hara sa langit. Maghatag sa imo sing katungod nga magkinabuhing walay katapusan. Lawas nga hindi madulunton. And most of all, nahimo kang anak sang Dios sa kalangitan. And many things there nga pwede naton mabaton.
once we have this thing, hambala ko kung great. Kaya ang salvation galing sa Diyos, which is great God. And of course, everything from the great God would be great things. Amen? Amen. So this is a great salvation. Kung magmangkot kita kung anong kaluwasan may arata, great salvation ang meron tayo. Dakilang kaligtasan. Dako nga kaluwasan. Hindi gamay nga kaluwasan. Kaya ang ginluwas sa aton, hindi lawas lang mga kautuhan. Hindi pagkaon lang. Hindi material nga mga butang, kundi ang aton eternidad. Amo ang ginluwas ang Ginoo. Remember, naginimo kita sang Dios nga may capacity nga mag-exist throughout eternity. Mag-exist kita sa walay katapusan. Naman, ang ginhawa sang Dios nga ginhatag sa tawo, isa ka butang nga wala nagauntat sa paglungtad. Kaya ang imo espiritu kalag, hindi na madula. Kung mapatay ang tawo, ang lawas lang ang magbalik sa duta. Pero ang naghalin sa Dios nga kinabuhi, magabalik kag magaatubang sa iya para hukman. Nga hukman, pastor. Tungod kay may freedom of choice ka, dira ka hukman sang Dios kung ano ginpili mo. Eternidad, eternidad. Mga bata, magpili ka sining duha. Langit, impierno, diin ka. Eternidad, magpili ka. Ano sunod? Hindi ako sa impierno, kay mainit ang kalayo. Magpalangit lang gid ako, kay gahulat ang Ginoo. Let's clap the Lord, mga bata. Ang mga vlog ko ding iban, why nakabalo sila nga kanta. Right. Amo na nga kanta ginamon buugid sang mga bata. Agod ma-remind kita nga ang kanta nga ina hindi lang pang bata, kundi sa tanan nga mga bata sang Dios. Amen. Amen. We have our freedom of choice. Once kang tao mamatay, matubang siya sa Ginoo agud hukman kung ano ang ginpili niya. Langit, impierno ba? Amen. That's why there is always a judgment waiting. That's why nagapangalagad kita sang matutom sa Ginoo. Nagapaningkamot, nagapaningkasog kita nga hindi kita mahulog sa grasya sang Dios. Agod maangkon naton ang kinabuhing walay katapusan kaupod sa Dios. Hindi ang walay katapusang kamatayon dito sa impyerno. Because we always exist. Kung ang tao nga magkinabuhi sa pagkamakasasala, kag mahulog sa grasya sang Dios, pag-abot sa hukom, tagaan siya sang lawas nga hindi na madulunton para gamiton nga sulunugon sa impyerno, sa walay katapusan. Amo na nga may lawas siya nga gamiton para sunugon, para mabatyagan niya ang kasakit sang ginasunog nga unod. See? Kaya mo nang ginpili niya. Apan ang mga tao nga nagapangalagad sa Ginoo, tagaan man sang lawas nga hindi madulunton, langit nun mahimayaon nga lawas, nga mutong gamito naton dito sa walay katapusan nga pagpuyo upod sa presensya sang Dios sa kalangitan. Kag mag-enjoy sa kinabuhi nga walay katapusan kaupod sa Dios. Kay amo na ang aton ginpili. Hindi ginhandom ha, ginpili. Damo nagahandom. Tanan nga mga tao gahandom sa langit. Bisan ang nagakamang-kamang sa kahulugbon, kung pamangkuton mo na mapalangit. Mapalangit na. Handom niya na mapalangit. Mangkuton mo siya. May gusto mo sa langit? Masalik siya. Gusto ko langit. Di! Dapat maguntat ka na sa imong pagkapahubog. Balaan mo, pastor. Tao lamang ako. Sila mo ng mga hubog ng mga tao. Bisan ay, grabe, kinabuhi. Gusto mapalangit. Naghandong magpalangit. Pero wala niya ginpili ang kinabuhi nga pakadto sa langit. Kaya wala kita mga kautuhan nagahandom lang magpalangit. Pilion, gidya naton magpalangit. Kanta habalaliwat ang kanta sa mga bata. Wala siling-silinga. Nan silinga? Eternidad, eternidad, maghandom ka sining duha. Mo ba na?
Ano? Magpili ka sining. Magpili, hindi maghandom. You have to choose heaven and life. Siling sang Dios. Ari karon ginbutang ko sa tubang mo. Kabuhi kag kamatayon. Busa pilia ang kinabuhi kag pakamayohon ka. Hindi ang kamatayon kag pakamalauton ka. Blessings and curse is I give unto you. Ang siling sang Dios, pilia ang kinabuhi kag blessing. Hindi ang kamatayon kag sumpa. So wala siya nagsiling maghandom ka. Ang siling sang Ginoo, magpili ka. Halin pa na sang una tub-tub subong. Wala nagaliwat ang Ginoo. Kag kung pilion mo ang kinabuhi, ti aton ina kinabuhion kaya mo na ang aton ginpili. Amen. Kung ang Diyos, ari kam sa tubangan mo, kag may mga blessing siya, kag magsiling siya nga, oh, ari ng mga blessing. Ti ano? Pili na! Mapili ka, o kung maghandom ka lang nga tani, may ara ko sina. Ara na gani! Pili ka! Ti anong pilion mo? Kung papilion ka sa mga salakyan, sari-sari, pabiyasin may salakyan. Kung papilion ka, di nang imo. Basta wala lang sang bayad. Ang pinakamahal gid kag pinakarami mong pilion, tama? Pero kung may bayad, ang tama-tama lang. At least amo tong gipili mo, hindi ka na magreklamo. At least God gives you choices. And we have to enjoy our choices. Amen! When it comes to choices. Kung papilion ka sang kamatayon, siling sang Ginoo David, pili ka sang kamatayon. Mapatay ka sa gutom, mapatay ka sa kamot sang kaaway mo, mapatay ka sa kamot ko. Siling ni David, sa kamot mo lang, Lord, kay puno kaya sang kaluoy kagugma. Pero kung ikaw papilion sa tatlong klase kamatayon, puro kamatayon kaya na. Tidin ka? After all, wala kasing iban nga mahimo kundi mapili. Pilian na lang kung ang pinakanami nga kamatayon. Tanan nga tao mapatay, amayan? Kung mapatay, kung magatubang kita, kaya mo ginatanan, na tao ng mapatay. Kung mapatay kita, kung mapatay ka, ano nga kasi sa kamatayon ng piliyon mo? Mapatay ka sa aksidente, mapatay ka nga gintero, mapatay ka nga ginlabo, o kung ginbuno, mapatay ka sa balatian, o mapatay ka lang nga ginpatulog. After all, puro kamatayon. Kung mapatay ka, anong pilion mo? Ayaw kung inang, hindi ka mo mapatay. Physically. Amen? Tayo lang ko tadi, ang pinakatanang nga handom sa tao kung mapatay ng patulugon lang. Paano ka hong ng imo nga pagkaon, hindi mo man makontrol, kaghabis mo ka buha ka pagkaon, tapos nagakontract sa namdamo nga balatian, muna-una mo yan. Matuman ang imo gusto. Kung masakay ka man sa salakyan mo, daw wala man sing bilin nga pyesa, tanan nga pyesa sa salakyan mo, ubos mo man kapuga. Kag pamatsyag mo, daw wala sing ibang taong kalibutan, o pamatsyag mo, ikaw lang ang gadlagan sa highway. Banta mo yan, klase kamatayon gahulat sa imo. Amen? You see, we have our choices. Ikaw pa rin ang nag-decide sa dalagan ngayon mga kauturan. Ang kabuhi naton auyat sang Ginoo. Pero ang iban sina, kita ang nag-decide kag ang Dios nagatugot lang para sa imo. Anong buot ko silingon, Pastor? We have this great salvation. But if we neglect, negligence will be our fall. Pag mag-neglect ka, pag i-neglect mo ang warning, ang pag-neglect amo ang pwede nimong kalaglagan. Ang pagpabaya amo ang pwede naton nga kahulugan, mga kautuhan. That's why we have to be very careful of our lives. Kinahanglan naton tipigan ang mga butang nga ginhatag sang Dios sa aton, agod nga kita man pakamayuhon sang Ginoo sa pagtipig nga aton man ginahimo. Great salvation. This is great salvation. This is things nga aton ginasiling nanungod sa aton kahon patag-adlaw nga kinabuhi. Damo pa. Siling pa sang Hebrews nga aton text nga ginbasa, this salvation is naman. Hindi kita nag-provide sa aton salvation. Ang Dios ang nag-isip sini sa aton salvation. Ang Dios ang nag-provide sa aton salvation. Ang Dios ang nagtrabaho sa aton salvation. Sang natrabaho na niya ang aton salvation. Kahon gintanyag niya sa aton ang ini nga salvation. Kay bisan gin-work out na niya ini nga ang tanan nga papers ready na para magkanto sa langit, pero pa rin kita pa rin ang nag-decide kung pirmahan naton ang salvation nga gin-offer niya, nga ginabato naton ang tanan nga terms and condition dito, mga kauturan, agod nga aton ang salvation nga iya gintanyag sa aton. Kita pagyapon ang magpirma. This is already a documented thing in the sight of God in heaven. Ang tanan provision gin-provide sang Ginoo, pero gina-respect pagyapon niya ang aton desisyon kung batunon naton ang kaluwasan o kuniti. Masilang Ginoo aming papel sang pasiguro nga kung imo ni pirmahan, your name will be listed as one of the saved people in heaven. Please sign this. If you believe it, sign ka. So nagbaton kita sa Ginoo, we sign our name in the contract. We have a certificate of salvation in the sight of God. That is legal sa tubangan sang Dios. Si Kristo nga aton manluluwas,
legal nga naghimo sini kag nag-provide sini sa aton. Libre lang ni sa aton. All we need to do is to believe. Yun lang ang ginakinahanglan niya. And He is always inviting us. Sini niya, come! Kamo nga mga ginakinahanglan sa kaluwasan, umari kamo. The Spirit and the bride say, come! Dari kamo! Naga-invite siya. Kasubong sang invitation sang kasal. Ang kasal sang akon anak. Ara na ang hari sang mga hari kag Ginoo sang Ginoo. Magpakasal ang iyang anak. Kinahanglan kita magtambong. And we should believe the invitation. Damo nga mga illustration ng ginagamit sang Bible, mga kauturan, nga kita maka-realize sang aton need. Amen. Buot sa lingon, kung ini naga-imbitar sang isa ka punsyon, nagakahulugan mga kauturan, nga wala pa kita sa punsyon. The implication is, gin-invite pa lang kita. Wala pa kita nagpungko dito. Wala pa kita sa venue. Guwa pagyapon kita sa iyang kalipay. Guwa pagyapon kita sa iyang panalangin. Kinahanglan pa naton mag-decide kung makadto kita o kung hindi. So this is it, the picture. Ang mga servant sang karaslon, nagkanto dito sa mga highway, nagkanto dito sa mga kalye, kag nagapangimbita kung sino ang gusto magtambong sang iyang punsyon. And that invitation is the gospel preaching of the people of God. Amo ni ang aton pagpanangyaw, tuoy si Jesus Christ. Bato na si Jesus Christ. Bato na ang iyang ginatanyag sa imo. And if you believe and obey, then you will receive the blessing of God. Ganyan ang salvation. Bakit gitawag nga great? Philosophically, because God is great, therefore His salvation is great. Philosophical. But, bakit great? Kung hindi great para sa iyo, kung hindi mo mabaton, nga may impyerno gid ka sa walay katapusan. Kung batonon nimo, magkinabuhi ka sa Ginoo, nga wala man sing katapusan. Hambala ko kung hindi great. Amen? That's right. Simple. Amoy ganina to. Diyos yang naghimo sina. It is the great work of the great God. Paano naton ma-picture out? Diyos, Espiritu nga nagalangkob kag nagapuyo sa bilog nga universe. Walay lugar nga wala ang presensya sang Dios. Pero mas ginpakamaayo niya nga magsulob sa lawas sang tao, magkatawang tao, gipanganak ni Mary, kag nagupod puyo sa mga tao. Jesus is God's avatar. Hindi ko mo avatar? Representation of the invisible God on earth. God who is invisible. Ang Diyos nga hindi makita, nakita kay Jesus. 1 Timothy 3:16. He was seen, even of angels. Bisan ang mga anghel, di kakita sa himaya sang Diyos sa kalangitan. They can hear Him, but they cannot see His glory. His full glory. Hindi nila gid siya makita. Pero makita lang siya, lalo na kung paano niya gin-work ang salvation diri sa kalimot. That's why He was seen by angels, how God saved people. Nakita niya. That's why yung incarnation is a great work. Sino ang makakaya ipanganak? Di ba? Bulay. And then, ang life and ministry ni Jesus Christ, sa nagakinabuhi siya, mga milagroso nga mga butang nagakalanabo sa palibot sang aton Ginoo. Where the presence of Jesus is, there is a great thing happening. Ang bulag makakita, ang lupog makatindog, ang gutom makakaon. Ang mga disciple, bisan pa makalakat sa tubig, bisan pa magtabog sa malay nga espiritu, o magsugo sang pulong kagaayo ang sa layo, may patay nga nagabangon kag nagabalik sa kinabuhi. Where the presence of Jesus is, there is always a blessing. His life and ministry is full of miracle. His life and ministry is full of blessings. His life in ministry is full of wonders. It is no wonder nga kung kita puno sa presensya sang Ginoo, ang aton kinabuhi, ginakinabuhi naton wonderfully kada adlaw. When we talk to God, we feel the presence of Jesus. When we ask of God, we can receive His answer. When we pray to God and ask for something, He answers us and give us the answer. Amo na ka wonderful ang Ginoo sa aton kinabuhi. Amo na mga damo sa mga tao maghambal sa ilang problema. Ang iban magapahubog kung hindi makaya problema. Pero kita, pag may problema, magluhod lang kita sa presensya sa Diyos. Ang aton problema, pag nabubo naton sa iya, pag naduhol naton sa iya,
makabatyag kita sang relief, makabatyag lang kita sang presensya sang Ginoo, igo na nga magpanas sang mga butang nga aton ginapasan, igo na nga magkuha sang kabugat sang aton mga kinabuhi. Ganyan ka-good ang aton Ginoo sa aton kinabuhi. He is indeed a wonderful God unto us. He is full of wonders. Matingala ka kung isa may mga problema, may mga sululbahon ka. Tingala ka kung lumuhod ka lang sa Ginoo. Matingala ka nga may answer nga nagaabot nga hindi mo balaan kung kaisa kung sa diin nagaling kag kung paano nahimo. It is simply because God who is in us is wonderful God. That's why it is no wonder that you look in awe, because God is an awesome God. Diba? Kaya damo kita sa mga alamat Pag may mga subong sila, pangitapos sa atong kinabuhi, excited na makanto sa midweek service, tayo dito sa midweek service, mapuyan ang aton good words of thanks. Kaya gusto ginaton, mauyot ang microphone, kag ipaybalo sa mga kautuhan kung paano ang Diyos nangin wonderful sa aton kinabuhi. Gusto naton mabuhian ang pagpasalamat sa tubangan sa Diyos in public. Yes, gipasalamatan naton siya sa aton private nga mga pagpangamuyo. But we want to magnify His name in the congregation. Kaya aton kinabuhian ang aton mga pagpasalamat na ang katawhan sang Diyos makabati. Agod nga sila man ma-encourage, agod nga sila man madasig, agod nga sila man ma-lift up, kag sila man magdugang ang kainit kag kadasig sa Ginoo. That's right, the life and ministry of Jesus is great. Great life and great ministry. Kato na ganin ma-experience sa atong pantag-adlaw nga kinabuhi. And one of the greatness of His great salvation is the crucifixion. The crucifixion, ang paglansang sa iya sa krus. He gave His life for you, for me. Hindi na natong kinahanglan mangita sang kaluwasan sa iba. Sa iya lang. Hindi natong kinahanglan maguyod sang kanding kag baka para sa pagtabon sa aton sala. Siya na ang naghimo siya para sa aton. All we have to do is to give Him thanks. Tungod kay ginbato naton ang Ginoo kag nakabato na kita sa kaluwasan. Thanks to His crucifixion. He paid it all. Siya lang ang matarong nga tao, hindi kita. Makasasala kita. Kung mapatay kita, resulta kag bunga na sang aton pagka makasasala, kag maimpyerno kita. Pero siya wala sing sala, napatay siya para sa imo. Kaya ang iyang pagkamatarong nangin imo, kag ang iyang pagkabalaan nangin imo, kay ang iya kamatayon para to sa imo. Ang imo sala amo tong napatyan niya, kay way man siya sing sala. Hindi siya mapatay kung wala sa singsala, because death will not receive the death of Jesus if He is without sin. It is simply because He carried out our sin because we believe in Him. That's why He died in the cross. Yan ang reason kung bakit namatay siya sa cross. Dahil kalong niya sa kanyang sarili ang kasalanan ng mundo. Kasalanan mo, kasalanan ko ay karga niya sa kanyang sariling katawan. Kaya namatay siya. Kaya ang yawa kung mag-akusar sa Diyos, nga agin matarong man ang makasasala, nga nagtuo sa iya. Ano ang sabat sang Diyos? Ang sabat sang Diyos sa yawa, abi mo ano? Ti ano ang sala sang akon bugtong anak, nga napatay siya. Why death came to Him. Yan ang greatest evidence that even the devil cannot refute. Yan ang hindi kaya mabais o kung matuis o kung malubag sang yawa. Kay si Jesus, hindi gid man mapatay kung wala sa singsala. Therefore, the wage of sin is death. But Jesus is sinless. Therefore, He is incapable of dying. But why He died? It is simply because of my sin. Tungod kay gindalan niya ang akon sala, kaya napatay siya para sa akon. Kag
ang iyang pagkamatarong karon nga ako nagtuo sa iya, ara na sa akon. Ang iyang pagkabalaan, ari sa akon. Amo lang rason nga nangin santo ako sa tubangan sang Dios, nga dapat ako ni kalipay kag pasalamatan, kag dapat ako ni kinabuhi, dapat ako ni earn, ipaprove sa tubangan sang Dios, agud nga hindi siya mahuyan sa iya investment sa akon kinabuhi. Kahuluya sa akon kung hindi ko ini ipagpadayon nga kabuhi nga matarong kagbalaan. Ginapahuyan ko ang Ginoo nga naghatag sini sa akon. Ginapahuyan ko ang Dios nga naghatag sini sa akon. Makahuluya kita kung hindi naton pag-ayuhon kag matarungon ang aton kinabuhi bilang mga linuwas. Ga-faithful ganita sa aton mga amo. Hindi ganita gusto magkupit. Kay gusto naton mangin tampad sa aton nga amo. Nga kung mapatay kita, hindi na sila maghatag sa aton sang langit. Hindi na sila maghatag sa aton sang kinabuhing walay katapusan. Igo malangganin na sila magbulig sa aton hospitalization if we go to hospitals. But they cannot give us eternal life. But even though that is the case, gusto naton pahamutan ang aton mga boss, sa aton nga mga opisina, sa aton mga trabaho, tungod kay gusto naton nga makakuha sang commendation gikan sa ila, o maybe magpadako sa aton sweldo. Pero ang Diyos naghatag sang iyang kinabuhi, hindi lang para sa blessing sa kalibutan, kundi blessing sang kalangitan. Hindi naton siya pagpahuyan, dapat. Mas labi nga hindi naton siya tawag sila? Pagtalikdan. O kung hindi pagseryosohon. We should be serious. I have preached to you last Sunday about the seriousness of the gospel. The gospel is very serious. Hindi lang kita iya magpasunod-sunod, magpaanod-anod, mag-compromise ang aton pagkinabuhi. Hindi dapat compromise ang aton kinabuhi. Nga aman, kay ang aton kaluwasan is great. That's why, ang bisan sino nga magatrato sang aton gospel singyano nga pagtrato, may katalagman sa posible nga hukom. For how shall we escape this great salvation? Nga ang Diyos mismo, si Jesus mismo ang una nga nagwali. Mangin seryoso kita. Jesus Christ is the first preacher. Si Pastor Dines di mapilis, ambot ikapila na lang kung a generation nga preacher halin sa panahon ni Jesus Christ. It is more than 2,000 years ago that Jesus began to preach this gospel. And this is already 2024 now. 2,024 years from the time of Jesus Christ. Ang pagwali ko, kung kapila na ka mga tao ang nagwali sini Santo, pila na yan ka henerasyon nga wali ning akon. The same gospel. Amen? Nga ako lang ang natuon man nga isa nga magwali sa subong nga panahon sa mga katawhan sang Dios nga buhi man nga ari subong. That's why ginasiling ko, kag amo man ni ang ginahagit nila sang una, hindi naton pagyanu-yanuhon ang aton pag-alagad. Hindi naton paglahog-lahugan ang aton pagpadayon sa pagtuo mga kauturan. Kay ang Dios wala nagalahog pag-abot sa aton kaluwasan. He gave His life for this. And this is not a joke. Hindi mag-joke-joke ang Ginoo sa aton kaluwasan, mga kautuhan. And this life is not a joke. This salvation is not a joke. This service is not a joke. Your life is not a joke. Kaya aton seryosohon ni sa aton paglakat, sa aton paghigda, sa aton mga panguna-huna, sa mga pag-eskwela, sa mga sa mga pagpanguma, sa mga pag-opisina, sa mga pagnegosyo, sa tanan nga aspito sa aton kinabuhi. We should be serious about it because our salvation is great. Wala kita sang aton sini, tanan ginimo sang Dios.
Siya ang nagbunag, siya ang nagkinabuhi sa milagro kag mga maayo nga mga butang ang tanang nga tao sa palibot niya. Crucifixion, siya ang napatay para sa aton. Siya man ang nabanhaw para ipamatudan sa aton nga seryoso siya sa iyang work of salvation para sa aton, para mabuo ang gospel. Kaya siya man ang nagkayod sa langit, amon ipakita sa aton kung ano ang aton maging situation, kag resulta sa kung kita magpadayon lang sa aton pagalagad. That's why we are looking always for that blessed hope na sa pag-appear sa Ginoo sa kalanginan. Sa kahanginan, kita tanan, magasaka, magasugata sa iya dito, kag magakaupon sa iya. And that is our blessed hope that we are always looking for. Hindi kita magyano-yano sa atong pagpangalagad, mga kautuhan. This is great salvation. Tell me if it is not great. Tanan gin ready sang Ginoo. Tanan gin prepare sang Ginoo para sa imo kag sa akon. Kung aton pamalandungan, sinugid kita. Pero hindi na mo ang aton dapat tutukan karon kung sisinugid kita. Ang aton tutukan kung sisinugid siya. Nga ginhimo niya na sa aton. He has all the reason why He did that. All we need to do is to believe and to obey and to continue in the fight, in the faith life naton. Magpadayon kita sa kinabuhi nga pagtuo. Ang ginmatarong, nagakinabuhi sa pagtuo. Gikan sa pagsugod, tob-tob sa pagtapos. Yan ang aton trabaho. Yan ang aton misyon. Tutom kamo sa inyong mga boss. Tutom kamo sa inyong mga opisina. Tutom kamo sa inyong mga negosyo. Tutom kamo sa inyong eskwelahan. Pero mas labaw ta nga magtutom sa aton pagalagad sa Ginoo. For that is the attitude that God wants us to be. Amen. This sacrifice is great sacrifice. Romans 3:24. That is great sacrifice. For the wage of sin, for all have sinned and fall short of the glory of God. Verse 23. Verse 24. Siya naghalad sang iyang kinabuhi, agud tumbasan ang aton mga kasalanan. This is to take, or this is to take away the wrath of God. Para kuhaon ang kapungot sa Dios. Para kuhaon ang kasingkal sang Dios sa aton. Kagkuhaon ang aton direksyon nga padulong sa impyerno. That is to propitiate o to conciliate para ipasag-uli kita sa Dios nga dati kaaway naton. Kuya kuhaon ang kasalanan. And then to expiate. Anong expiate? Yung blood niya legally nga naga-take away sa sins of people who believe. To take away the sins of the world. That is for our expiation. Both silingon, hindi lang gintabunan kasubong sang dugo, sang sapat sa Old Testament, kundi to take away the sins of the world. But silingon, bisan kuhaon mo ang takop, why kasing makita nga sala. Kung kuhaon mo ang nag-cover, why nagidias ang nabilin nga sala dito. Sang una, ang dugo sang sapat, nag-cover sang sala. Kaya sa tanaw sang Diyos, wala sang sala. Kay gintabunan. But that is the shadow. Pero pag-abot ni Jesus, yung kanyang dugo, wala lang nag-cover, kundi nagkuha sang sala. Bisan wala sing takop, wala kasing makita nga sala. And that is the sacrifice of Jesus at the cross. Yun ang 24, 25, 26. Nga kung kita mga kauturan, nagbaton kay Jesus Christ, kag nagsunod sa iyang mayong balita, yan ang natabo sa aton kinabuhi. Dapat na naton ikalipay kag i-earn. Yung word na earn, ikinabuhi gid, i-enjoy gid. Amen. Hindi paglahog-lahogi. Hindi pag i-compromise ang imong kinabuhi. Kay ang kinabuhi mo ngayon na hindi na imo. Ginbakal na niya sang iyang dugo. Ginbakal na niya sang iyang kamatayon. Sa dira nga nagpirma ka sang kaluwasan sa ebanghelyo nga ginbaton mo, then iya na ikaw ginapanag-iyahan. Siya na ang nagapanag-iya sa imo. That's why gin-cover ka sa iyang pagkamatarong. Gin-cover ka sa iyang kakabalaan tungod kay siya ang nagapanag-iya sa imo. You are not of your own. We have been bought with a price. Jesus is our master.
Hindi kita pwede magbuot sa aton sarili. Nga pag gusto ko sa akong kabuhi. No. Sila Jesus, I have been crucified with Christ. That's why I no more live. But the life that I live today, I live through Him who died for me. You see? Ang kabuhi gali naton, hindi aton. Kundi iya ngara sa aton. Kaya dapat ikinabuhi ni naton para sa iya nga napatay para sa aton. Yan ang life nato. Kaya hindi kita nag-decide kung anong klase kabuhi may ta. Siya nag-decide. Kag anong gusto niya, amo to ang dapat sundon ta. Kung anong gusto ni Jesus, yun ang aton nga dapat matuman. Kaya nagakanta kita, where He leads me, I will follow. Amen. Kung diin ang gusto ni Lord, dito si follower magsunod. Even Paul called himself the slave of Jesus Christ. Gitawag ni Paul ganiya sa biling, a servant o slave ni Jesus Christ. Kapag ulipon, ginapanagiyahan gid ka. Ginapanagiyahan gid. Ulipon mo. Hindi ikaw ang magsiling kung anong gusto mo. Para sa agalon, ang imo siling, yes Lord. Kung may apit tawo nga magkinabuhi, nga may mga panahon nga hindi siya magsunod kay Lord. Pwede, ang ulipon kasi pwede na siya gaid, higta ng kamutya, kag isablay dito sa may sangasang kahoy, kag butongon nga medyo nagantihin ka na lang. Kung isa kada kaadlaw nga amo na, magdulugo ang kamot mo da, wala sing tawo nga makabulig sa imo, tungod kay ang agalon mo, amo ang nagsilot sa imo. Ulipon ka, property ka niya, ginbakal ka niya, kung patyon ka niya, wala siya sing sala o kung kaso nga tubangon sa iban because you are his property. May katungod ang tag-iya nga anuman ang himuon niya sa iyang pagkabutang. Kung bakulon ka niya samtang nagakabit ka dito kay pirti sa imo kauliba doon, wala sing tao nga makabulig sa imo because you are his slave. Amo kita sila kay Kristo. Technically, nagpirma kita. Hindi na pwede na maliwat. Gintammarkan na natin itong mga kauturan. Plus, ang iban sa aton, ginsilyuhan pagid niya sang Holy Spirit. Tuman naka-receive Holy Spirit. Maliban lang sa wala pa naka-receive Holy Spirit. Hato naka-receive Holy Spirit by the evidence of speaking na ditang may silyo pagid halin sa langit. Nag-approve nga siyagid ang tag-iya sang aton kinabuhi. Hallelujah. Kaya hindi kita po kapag gusto, hindi ko ano magsimba. So, no! May transaction pabi ko, no! Sino ka nga mag-decide sa sarili mo? Adlaw ni para nga mag-remit kita sang aton kaugalingon sa aton Dios. Kag siya ang tag-iya sang aton kinabuhi. Hindi ka pwede maghimo sang transaction sa iban. Tungod kay ulipon ka sining aton ginasimba subong. That's why we are here to do our best para ihatag sa aton tag-iya sang kabuhi naton ang pinakadabis nga ma-offer naton subong. Ano kabalo kung ano ang ginahuna-huna sang tawo nga ulipon? Sa gabi pa lang ginahuna-huna na niya kung anong himuon niya pagkaaga nga malipay ang agalon niya. Wala tanan na siya gahuna-huna kung ano ang handom niya sa kabuhi niya. Ang iya lang handom niya nga mapalipay ang agalon niya. Yan ang pinaka-golden desire sang isa ka ulipon. Kung ulipon ka, anong pinakanami himuon mo? Mapagusto ka? Hindi. Bakulon ka sang agalon mo kung mapaggusto ka. Tanawa sa aton, ang wala nagatutong, dugay-dugay na nga tinuig, wala nagauluswag man. Naghando mag-uswag, pa wala nagauswag. Tungod na kung kaisa, tungod sa wala pagkamatutom sang aton kinabuhi. I will tell you, tilawan ka sang Diyos. Kung tilawan ka gali sang Diyos, masunggod ka, kay gintilawan ka. Tilawan ka sang Diyos, gid. I will tell you that. Kay nga tilawan ka, kay gusto sang Diyos, nga makapasar ka sa pagtilaw mo, kay pagkatapos sina, i-bless ka niya sa mga material nga handom. Hindi siya basta maghatag sa imo. Kinahanglan mo anay makapasa sa examination bago ka makakuha sang uno. Kag kung hindi ka kapasa, kung pila ka kabisis mag-umpisa, depende sa imo performance. Kung mag-backslide ka kag magbiya ka sa pagalagad sa Ginoo, masamot ka na gid ka problema. Nga man, bisan ang yawa hindi man magsapak sa imo. Ang yawa hindi mag-bless sa imo. Ang kalibutan hindi mag-bless sa imo. Nga man, identify ka pa niya nga anak pa sang Dios nga tulibagbag. Hindi ka anak sang yawa, hindi ka anak sang kalibutan, kundi anak ka sang Dios nga tulibagbag. Kaya sa Dios man wala ka number. Sa kalibutan mas labi na gid nga wala ka number. Kaya ikaw ang pinakamakaluluoy nga tawo nga pinabayan sa kalibutan kung mag-backslide ka. Kaya ang mga backslider tanawa kabuhi nila. Wala nagaayuhan ang ila kinabuhi. I will tell you that as your pastor. Hamo na mga kauturan ng rason. Kung nga grabe kinangakon nga pagpaningkamot nga magwali sa pagkamatutong.
Kay ang kabuhi kag blessing ara sa pagsunod kag pagtuman. Wala sa pagbiya kag pagsupak. Kung gusto mo maabot ang blessing material, kung gusto mo maabot ang blessing pinansyal, kung gusto mo maabot ang blessing nga diri lang sa kalibutan nimo pwede i-enjoy, wala kasi mahimo kundi tumanon ang covenant terms sang Ginoo nga imo ginpirmahan. I will bless you, siling ni Jesus Christ. Buto lingon yung lawas mo. The fruit of your body, your family, sa diretso nga pagkahambal. You and your family. I will bless you. Amo na nga hindi magbata, pwede magbata pag i-bless ang Ginoo physically. Yung pamatudanan niya kay Abraham, kag kay Zachariah, o kay Sarah, kag kay Elizabeth sa New Testament. Mga tigulang na bago na buntis kag nanganak. Tungod kay mga bawas sila. But God said, and stick to the covenant, I will bless you. I will make you prosperous. Pamanggaranunon ko. I will make your name great. Pabantugon ko ang imo pangalan. Mangin respetado ka sa sosyudad. Kung may magpakamalaot sa imo, pakamalaoton ko siya, security. Kung may magpakamaayo sa imo, pakamayo, baslan ko na ang pagpakamay sa imo para hindi ka mangin utangan sa ila. Loyalty. And you will also become a blessing to other people. That is a blessing, the covenant terms. But that is conditional. If you obey, you will be blessed. Pero kung hindi ka mag-obey, curse is yours. Manginsumpa ang imo. Himon ko ikaw nga ulo, hindi ikog. Ikaw isa katawo, kaya mo maglagas sang linibo, perdi pa ang linibo sa imo. Ikaw ang magpautang, hindi ikaw ang mangutang. That's it. Pero kung hindi ka magtuman, ang curse among imo. Imbis ka ikaw ulo, ikog ka na lang. Sunod-sunod ka, kundi ang mga panalangin sa kalibutan. Imbis nga ikaw ang magpautang, ikaw ang mangutang. Ikaw, imbis nga ikaw ang damo, lagson kasi mong kaaway kag ikaw nagadalag. That will be the turn of events sa isa katawo sang Dios nga wala na ginaopdan sang Dios. So choose, because the salvation that God offers is great. Para sa akon, matuman ako kag magsunod. Kay ang great deliverance nga ginhatag sang Ginoo gikan sa kapungot sang Dios. Hindi nako idalom sa kapungot sang Dios. Kay si Jesus na ang nagapuyo sa akon kinabuhi. Wala na sing penalidad sang kasalanan nga nagahulat sa akon. Bisan ang aton kabuhi subong, hindi kita idalom sa power of sin. We are no longer the power of sin. Actually, ang aton mahimo nga sayop, idalom na sa aton mga freedoms, sa aton liberty. The truth is like that. Romans 6:20. Amo na ginasiling sila mga kautuhan. Kita hindi na idalom sa gahom sang kasalanan. We are no longer under the power of sin. Hindi na kita idalom sa control sang kasalanan. Amo kita sina mga kautuhan ko. Kaya hindi kita dapat mahuya o kung mahadlok sa mga butang nga aton dati ginakahadlukan mga kautuhan ko. Tungod kay kita idalom sa protection kag blessing sang Ginoo. Wala siya nagpromise nga pabayan niya kita mga kautuhan. Kaya dapat kita magkalipay nga ang aton Ginoo nagluwas sa aton. For when you were slaves to sin, you were free in regard to righteousness. Ginhilway kita gikan sa gapos sang sala. Buot silingon, may kahilwayan kita sa paghimo sang matarong. Anong point mo sina pastor? Muni, sang una, sang ulipon kita sang sala, bisan anong himuon naton, bisan naghimo kita sang binuutan nga pagkahimo, bisan wala kita record sa barangay, bisan wala kita sang mga butang nga ginaway sa palibot naton, sa atubangan sang Dios, that doesn't count because you are already a sinner. Ang mga butang nga imo ginhimo sa pagkamatarong, hindi ma-count nga matarong, kay makasasala ka bilang tawo. So sa tubangan sang Dios, no matter what you do, you are still a sin. Bisan wala ka record sa barang. Unless nga ikaw nagbaton sa ibang. Karon nga ginluwas niya kita kagin matarong, why na kita na idalom sa gahom sang sala. Pwede na kita maghimo sang matarong. Pag maghimo kita subong sang matarong, gina-record to kag counted to nga matarong naton nga ginhimo. Nga aman, tungod kay wala man kita na idalom sa pagkamakasasala. Na kundi na idalom sa kinabuhing matarong. Ginmatarong kita kaginbalaan. Kaya kapag magkinabuhi kita nga balaan, counted sa tubangan sang Dios nga nagkinabuhi kita nga balaan. Pag naghimo kita sang matarong, gindugang to sa aton mga binuhatan sa pagkamatarong. It is counted. Yan ang ibig sabihin nga sa tubangan sang Dios, nagatipon kita sang mga manggad nga nagahatag sa aton sang kinabuhi someday. That's why yan ang reason kung nga magpadayon kita subong sa pagkinabuhing matarong, kay siya ang una nga nagmatarong sa aton. Kaya matarungon naton ang aton kinabuhi sa pagkamatarong, pinaagi sa pagkinabuhi nga matarong. The justification of our justification is to live a justified life. Amen!
para sa tubangan sang Dios. Makumen ka si Ginoo. Good and faithful servant. Hambalan niyo ako kung hindi great. Nga, kay luwas sa iya, wala na siyang pwede pa magluwas. Maliban kay Jesus, there is no salvation. So, ang hagit ni Paul sa Hebrews chapter 2 verse 3, how can we escape so great salvation? Pag hindi natin pagseryosohon ang aton kaluwasan, paano kita makalingkawas? Paano kita makapalagyo? Your wife cannot save you. Ang imo asawa hindi pwede magkabuhi matarong para save. Ang imong bata hindi makakinabuhi matarong para save. Ikaw hindi man makakinabuhi matarong para sa asawa mo kag kabataan. Kanya-kanya gid kita kinabuhi matarong para sa aton kaugali. Mabuligan kag maakay naton sila pagkanto sa kinabuhing matarong. That is all we can able to do. Yan lang ang kaya naton. Pero pag abot sa pagmatarong sa ila, sila lang ang man makahimo sa pagmatarong sa ila pagkamatarong. Kiyahay gid kita iya kulo sang aton mga kalag. Iyahay gid kita iya bantay sang aton kinabuhi. We have to make it personal. God is a personal God. Kaya si Jesus kanunay nagatanaw sa aton personally. Hindi siya nagkaridiri para nga nagkari siya as a congregation. Nagapuyo siya sa congregational worship. Nagapuyo siya sa aton mga pagdayaw. For God chose to inhabit in the presence of His people. But when it comes to personal thing, He will personally visit you yourself. Kabalo-bala ka mo nga ang isang mag-speak in tongue, but one spirit. That would mean nga ang Dios personal nga naga-istorya sa iyo. Atong isang nga nag-speak in tongue, naga-istorya man to sa Dios personally. Ikaw iya nga napuno man sa Holy Spirit, nagapagig-istorya man sa Dios personally. Ang imo husband nga napuno sa Holy Spirit, nagapagig-istorya man sa Dios personally. Yes, our salvation is very personal, but one God and one Spirit. Amen. That is one also of the wonders of the great God. This salvation is indeed very great. Madamo kita sa pwede i-express kag i-illustrate sa greatness ang aton Ginoo. But indeed, kinahanglan lang gid naton umpisahan kag aton siguruhon sa aton kaugalingon ang salvation nga aton nabaton subong mga kautuhan. Tipigi ang imong nabatunan, hindi pagbuhii, hindi pagpabayi, kundi aton ini mga kautuhan i-enhance, aton i-polish, aton ini limpyuhan, aton ini pauswagon sa aton kinabuhi. Gusto naton nga magdalom ang aton relationship sa Ginoo. And let's see how far we can go with the presence of the Lord. And let's see how far we can understand the presence of the Lord in our lives. Kabalo-bala ka mo nga samtang nagadugay ang aton relasyon sa Ginoo. Mas nagaduot kag nagadalom ang aton pagkilala sa iya. Kamatikod ka mo sina. Sang una may isa ka tawo nga nagsiling sa testimony. Sang bata pa ako, I count my blessing and I named them one by one. But now I am old, I cannot able to name it one by one. I am just wait it tan by tan. Kung hindi ko na kaya isa-isa kon, ginatimbang ko na lang tunito nila daang panalangin sang Ginoo. Kay samtang nagatigulang ako, pamatyag ko ang iyang blessing, hindi ko kaya na mag-isip sa kadamuon. Ang kabugat sang blessing nga nag-abot sa kabuhi ko, ako na lang ginabana-bana nga tunito nilada na ang mga pagpakamayon sa akon. It is so much good and great blessings to me, and I cannot able to count them. I'm just wait it tan by tan. Hindi ang isa ka tao makatestify subong sina kung wala siya sing madalom na nga relationship. Kabalo-bala ka mo kung anong istorya ko sa Ginoo sang ako napunan sa Holy Spirit sa nag-speak in tongue ako. Pamatyag ko ara ko sa isa ka lugar nga in between heaven and earth. I don't know, a feeling of ecstasy, and I'm just talking to God and praising Him as the same. You can talk and praise Him as the same time. Samtang imo mabatian ang imo baba nag-speak in tongue ka sa mga pulong nga hindi mo maintindihan. But in your spirit you are talking to God and praying to God, making your request to God. And you don't know that. Wala ka mo kabalo kung anong prayer ko sa tong panahon nga puno ko sa Holy Spirit. Wala ka mo kabalo kung anong pangayo ko sa tong nga panahon. Although sa tupad ko may nag-speak in tongue man, kag hindi ko mabalaan kung ano man ang personal niya nga mga pangamuyo sa Ginoo. It is a personal relationship. Kung ano man kadayo-layo na ang ako naabot halin sa panahon nga napunan ko sa Holy Spirit. Ka nag-speak in tongue kag nagigistorya sa iya personally. Very exclusive role that even the devil has no place to be found. Very exclusive place. Kapag puno ka sa Holy Spirit kag nag-speak in tongue kag nagpagigistorya sa Dios personally, pertigid ka exclusive ang inyong area. Wala gid ka sa mabatyagan nga may intruder. Wala gid ka sa mabatyagan nga iban nga mga presence dito. Only you, ikaw lang gid kag ang Dios mo ang nagpagigistorya. Diba? Diba? Sa mga napunan sa Holy Spirit, diba? Tama gid siling ko. Sa santo nga panahon hindi mo halos
mapugnan ang mga luha mo nga magatubod sa imong mga mata. Kaya ang kalipay sa imo kasing-kasing too much. Grabe, hindi mo mapulong sa imo baba. Hindi mo maabot, maisip kag ma-explain o kung masulat sa lapis kag papel. Hindi mo kaya isulat kag i-describe ang pagkamaayo sang Dios. Yung isa lang sigurado mo, bisan si kamatayon hindi makahulga sa imo sinanga panahon. Kontento ka na gani nga bisan magupod sa iya sa kalangitan. Pero siyempre, iway ka man nadula sa pakunaw na mabalaan mo pagyapon ang family mo, ginatanaw mo pagyapon sila, ginaulikin mo pagyapon sila. That's why contact si God. Lord, tipigi kami kag sa akong family, hindi kami pagbuhi sa imo mga kamote. Bless kami Ginoong Dios, pabuganai kami Ginoo. We have many things to talk about to the Lord, and the Lord is listening. We know for sure that God is listening to our prayers because we are in the exclusive place of the Holy Spirit. Yan ang pinakanami. Now tell me, kung hindi great ang salvation nga aton na baton, tell me, kung hindi pa great ang experience nga aton na experience, amo niya ginahagit ko, church. Why panahon sa pagbugnaw-bugnaw? Why panahon sa pagbiya sa pagalagad? Why panahon sa pagsunggod-sunggod sa aton pagpangalagad sa Ginoo? Amo ning panahon na aton i-enhance ang aton relation sa Ginoo, because this salvation that we have today is great salvation. Come on, church. Abanti kita sa tubangan sa Ginoo. We should praise and we should feel the presence of the Lord today.